Hello mga bata, ako si Kuya Nick. Ang pangalan ko ay Kuya Nick. At ngayon, meron akong inihandang kwento para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Ang kwentong ito ay may pamagat na si Lily at ang pusang itim. Ito ay sinulat ni Joey Sumudyo at Joel Dobria at iginuhit naman ni na Jaslyn Belmes at Joey Sumudyo. At ngayon, umpisahan na natin ang kwento. Ang mga karakter sa kwentong ito ay si Lily, ang pusang itim at ang diwata. Si Lily at ang pusang itim. Si Lily ay isang magandang batang babae. Siya ay mahal na mahal ng kanyang mga magulang at pinagbibigyan sa lahat ng kanyang mga gusto. Ngunit si Lily ay ayaw sa mga hayop, lalong-lalo na ang pusang itim. Tinuturing niya itong malas at maduming hayop. Ayaw niyang lumapit ito sa kanya. Lahat ng nakikita niyang pusang itim ay pinapaalis niya at minsan ay nagisa niya ito ng lata o basura. Minsan ay sinisagawan pa niya ito at nilalait. Isang araw, habang naglalaro ng kanyang laruan si Lily, may dumaang pusang itim sa kanyang harapan. Pinaalis niya ito sabay sigaw ng, "Ayoko sa'yo! Malas ka!" Ngunit hindi umalis ang pusa. Imbis ay lumapit ito kay Lily. Gutom na ang pusa at nanghihingi ito ng pagkain kay Lily. Pilit nitong nilalapitan ang tinapay na hawak niya. Nagalit si Lily at sinipa ang kawawang pusa. Sinigawan niya ito, "Ayoko sa'yo! Ang baho-baho mo! Malas ka! Umalis ka dito!" Sumigaw ang kawawang pusa. Panandaliang hindi nakatayo ang pusa. Ngunit hindi naawa si Lily bagkus tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglalaro. Ganoon na lang ang gulat ni Lily nang biglang lumiwanag ang paligid at nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang babae na may hawak na tungkod. "Ikaw ay masamang bata. Hindi ka marunong maawa at maging mabait sa mga hayop." Humarap si Lily sa babae at ganoon na lang ang gulat niya na makitang wala na doon ang pusang itim. Ito ay naging matangkad at magandang babaeng nakaitim. May hawak itong mahabang tungkod. Ang pusang itim ay isa palang diwata ng mga pusang itim na nagpapanggap bilang pusa. Dapat parusahan ang batang tulad mo. Dapat mong maranasan kung ano ang pakiramdam ng makutya at tawaging malas. Itinaas ng diwata ang kanyang mahabang tungkod at napalibutan ng itim na usok ang batang babae. Natakot ang batang babae. Unti-unti siyang lumiit at naging pusang itim. Kahit anong sigaw ng batang babae, tanging meow lang ang lumalabas ang kanyang bibig. Dapat mong maranasan kung ano ang pakiramdam na maging pusang itim. Hindi ka babalik sa tunay mong anyo kung hindi ka matututo at hindi pagsisisihan ang iyong mga ginawa. Biglang naglaho ang diwata. Iniwan si Lily na mag-isa at takot. Gusto niyang tawagin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya alam kung paano. Nagumpisang maglakad si Lily. Pilit na tinatawag ang mga nakikitang tao. Ngunit hindi nila pinapansin si Lily, ang iba ay sinisigawan siya at pinapaalis. Nagpatuloy sa paglalakad si Lily. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng kalsada, nagulat siya nang may biglang bumato sa kanya ng lata. Pagtingin niya ay nasaksihan niya ang grupo ng mga batang tumatawa habang patuloy na binabato ang kawawang pusa. Tumakbo ng mabilis si Lily, takot na takot. Nakaramdam na rin siya ng gutom at uhaw. Ilang oras ang lumipas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis itong tumakbo at humanap ng masisilungan. Agad tumakbo si Lily sa pinakamalapit na bahay upang sumilong. Ngunit pinagtabuyan siya ng lalaking may-ari ng bahay. "Umalis ka dito, pusa! Malas ka!" sigaw ng may-ari ng bahay. Walang nagawa si Lily kundi sumilong sa mga basang karton. Nalungkot si Lily. Ngayon, alam na niya kung ano ang pakiramdam na maging pusang itim na palaboy. Nagsisi na siya sa kanyang nagawa. Tumulo ang kanyang mga luha at idinaan na lang sa pagtulog ang iniindang gutom. Habang naghihintay na tumila ang ulan, nakarinig si Lily ng tunog ng mga yapak. Natakot si Lily dahil iniisip nito na baka saktan siya ng papalapit na tao. Ngunit nagulat siya nang makakita siya ng isang batang babae na may hawak na payong. Ito ay nakatingin sa kanya. Nanginig si Lily, takot at nagugutom sa gitna ng ulan. Yumuko ang batang babae at dahan-dahang hinaplos ang ulo ng pusa. Umiyak si Lily dahil naging mabuti ang bata sa kanya. Ngumiti ang bata at dahan-dahang binuhat ang nanginginig na pusa. Sa gitna ng malamig na panahon,
Nakaramdam ng init at kasiyahan ang pusang itim. Sumilong silang dalawa sa isang bukas na tindahan at binigyan siya nito ng tinapay at tubig. Lubos ang saya nito sa ipinapakitang kabutihan ng batang babae. Naiwan si Lily sa harap ng tindahan. Nagsisisi na ito at gusto nang magbago. Hiyang-hiya si Lily. Dapat ay hindi siya naging masama sa mga pusang itim dahil hindi madali ang kanilang buhay. Lubos na nagsisisi si Lily. Pinangako nito na hinding-hindi na siya mananakit ng pusang itim at hindi na sila tatawaging malas dahil sila ay normal na pusa rin at nararapat silang mahalin at alagaan. Biglang lumitaw ang diwata sa tabi ni Lily. Nagsisi na po ako, yon ang nais sabihin ni Lily. Ngunit tanging meow lamang ang lumalabas sa kanya. Ngunit iyon ay naririnig ng diwata at nasiyahan siya. Alam ng diwata na nagbago na si Lily at nagsisisi na ito. Hinaplos ng diwata ang ulo ni Lily sabay sabing, "Mukhang ikaw ay nagsisisi na sa iyong mga nagawa at handa ng magbago. Tinatanggal ko na ang sumpa." Unti-unting bumalik sa dating anyo si Lily. Bumalik siya sa pagiging bata ulit at binalik rin siya sa lugar kung saan siya huling naglaro. "Lily, uwi na tayo," tawag ng mga magulang ni Lily. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang mga magulang. Mula noon ay naging mabait na si Lily sa mga hayop lalong-lalo na sa mga pusang itim. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento mga bata? Anong aral ba ang inyong napulot? Ang aral sa kwentong ito ay dapat tayo ay maging mabait, hindi lang sa ating kapwa pati na rin sa mga hayop. Sa muli, ako nga pala si Kuya Nick. Paalam!